Isa na namang negosyo recipe ang isi-share ko sa inyo ngayong araw. Gagawa tayo ng puto cake in tub. Nung naipost ko nga ito sa aking Facebook ay napakarami agad nag-message sa akin. Kaya naman kung gagawin mo itong negosyo ay talagang papatok ito. Gagamit tayo dito ng 4 large ng eggs. So ise-separate natin yung pinaka-egg yolk sa egg whites dahil egg whites lang ang ating kukunin dito. Make sure lang natin na ang paglalagyan natin ng egg whites ay tuyong-tuyo. Dapat ay wala ito kahit konting patak ng tubig. Dahil babagsak ang ating mirang or ang ating merengue kapag ito ay may halong tubig. At dapat ay maingat din tayo sa pag-separate ng egg yolk sa egg white. Dahil nga hindi rin pwedeng mahaluan ng egg yolk ang ating egg whites na gagamitin. Pagkatapos nating may separate ang ating egg whites ay takpan muna natin ito. Then salain muna natin ang ating mga dry ingredients. All-purpose flour, powder milk, baking powder, sugar, and salt. Then, i-mix lang natin ito. Then, ilagay na natin itong ating tubig. So, paunti-unti lang ang ating paglagay. Maglalagay muna ako dito ng 1 cup. So, ayan, napakalapot pa ng ating mixture. Kaya naman maglalagay ulit ako dito ng 1 tablespoon. At nakulangan pa nga ako kaya nag-add ulit ako ng half tablespoon ng tubig. Dahil dapat ang ating puto butter ay hindi siya sobrang lapot at hindi rin sobrang labnaw. Bali, ang total na nailagay kong tubig ay 1 cup plus 1 and a half tablespoon. So, ayan, ito yung tamang consistency ng ating puto butter. Set aside muna natin ito at gawin naman natin itong ating mirang. So, i-beat natin to sa high speed until mag-foamy na siya. At kapag nag-slightly foamy na siya, ay pwede na nating ilagay ang 1 teaspoon ng white vinegar. Then, patuloy lang tayo sa pag-beat until mag-foamy na siya. At kapag ganito na siya, na nag-foamy na siya, ay pwede nating ilagay ang ating asukal. So, gradually lang ang ating paglagay. So, i-divide natin itong ating 1/4 cup ng sugar in 3 additions. Then, i-beat natin ito until mag-stiff peak na siya or maging stable na siya. Sa pag-beat ay wag nating bibilisan. So, dahan-dahan lang tayo sa pag-beat dahil baka ma-overmix naman ang ating mirang. Sa bawat umaga, may kwento ang simula. Amoy ng kakanin, saya ang dala. Sa umaga pa lang, gising na ang diwa. Sa kusina'y may apoy na nagbibigay sigla. Bigas at gata, asukal na tamang-tama sa bawat halo. At kapag napansin nyo na shiny na yung outcome ng ating mirang or kapag inangat nyo yung ating mixer ay hindi na siya nalalaglag, ibig sabihin ay stable na siya. Or kahit itaob nyo itong ating mixing bowl ay hindi siya nalalaglag. Next ay ilagay na natin itong ating mirang dito sa ating puto butter. So ang gagawin natin dito ay cut and fold method. So ayan, maglagay muna tayo ng kaunting mirang sa ating puto butter, then haluin natin to. Haluin lang natin ito ng dahan-dahan until mag-well combined na yung ating puto butter at mirang. Next ay magka-cut and fold na tayo. Once na mag-cut and fold tayo, dapat ay hanggang ilalim ay haluin natin. So ayan, panoorin nyo lang yung ginagawa ko para makuha nyo ng tama. Kapag nailagay na natin ang mirang mixture ay spread lang natin siya evenly para yung paghalo natin ay pantay. At huwag kalimutan na hanggang ilalim ay dapat haluin natin. At kapag napansin nyo na pantay na yung kanyang kulay, at mafe-feel nyo rin kapag ginahalo nyo ay parang magaan na siya. At dapat ay walang buo-buong merengue na matira. Nukuskus ang dahon, hinahanda ang bilao. Init ng singaw, pawis ay tumutulo. Pero sa puso ko, saya ang namayani. Sa bawat lutong, pangarap ay unti-unting nabubuo muli. Sa bilaw nakahain, pawis at tiyaga. Bawat kakanin, parang alay sa masa. Ako'y marindukin niyang kusinera. Sa bilao ang saya'y dala-dala. Puto at kutsinta, sapin-sapin pa. Pichi-pichi majab. So dito ay gagamit ako ng medium size ng lyanera. Nilagyan ko lang siya ng parchment paper para hindi dumikit yung ating puto butter. Hindi na natin kailangang mag-grease ng oil dito sa ating mga lagayan. So bawat lyanera ay 1 and a half cups ng puto butter ang inilagay ko. Then yung pinakahuling natira na half cup ay hinati ko lang sa 4. Kaya naman itong ating mga lyanera ay puno talaga siya. So sa recipe na to ay 4 na lyanera ang ating magagawa. Then maglagay na tayo ng cheese at itlog na maalat sa ibabaw. Dapat ay kumukulo na ang tubig sa steamer bago natin ito isasalang. Then steam natin to ng 20 minutes sa pinakamalakas na apoy.
At huwag kalimutan na maglagay ng tela sa takip para hindi matuluan ng ating mixture. At ayan, after 20 minutes ay eto na ang ating puto cake. So napakaganda ng kanyang alsa. Then palamigin muna natin ito bago natin i-unmold. At kapag malamig na ay scrape lang natin yung pinakagilid. Sa bawat umaga, may kwento ang simula. Amoy ng kakanin, saya. Then, ilagay na natin ito sa mga tub. So, ang gamit kong tub dito ay 500 ml. At ang selling price ko nga nito ay nasa 70 pesos per tub. Sulit na sulit ang presyo dahil napakalambot, fluffy at talaga namang napakasarap. Kaya naman kung gusto mong idagdag ito sa iyong negosyo, ay subukan mo na rin at malay mo pumatok ito sa lugar nyo. At ayun lang muna for today's video. Bye! Sa bawat halo, pagmamahal ang kasama. Kinukuskus ang dahon, hinahanda ang bilao. Init ng singaw, pawis ay tumutulo. Pero sa puso ko, saya ang namayani. Sa bawat lutong, pangarap ay unti-unting nabubuo muli. Sa bilao nakahain, pawis at tiyaga. Bawat kakanin, parang alay sa masa. Ako'y marindog